practice, kailangan po natin ma-perfect. So, pinag-pray ko ito kagabi, no? Sana ma-deliver ko ng maayos at makakuha ko ng grade na 100. Ayaw ko mapalo. Hindi ka nagluto ngayon. Hindi po ako nagluto kasi gulay kami ngayon. Maraming salamat po, Lord. Yun nga po. Mga kapatid, ang topic po natin ay about sa OBE nga, yung ating salvation. Okay. Ano po bang gusto niyo mangyari? Kumusta po kayo? Sino yung OBE ko? Teka lahat? Okay. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Kasi sumagot na si ate. Di sabi ko mabuti naman. Sabi naman may sumagot na nga Automatic na. Automatic na yun. Diba? Di. Ayan. Grabe ang panahon ngayon, no? Sobra. Mainit na, may virus pa. So, grabe talaga. Ibang-iba na talagang panahon ngayon. So, ibig po sabihin yan, mga kapatid, may pinapahiwatig na sa atin ng Panginoon. Kumbaga, sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, napakarami na. Andiyan na yung sobra pa sa kasamaan. Kumbaga, medyo nagbabawas na tayo ngayon sa sobrang dami na ng tao. So, di ba parang nararamdaman na natin na parang there is something wrong. Parang there is something na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya parang pinaparamdam na niya sa atin yung mga ganitong uri ng sitwasyon, di ba? So, kumbaga, hindi pa ito mahirap. Yung ganitong sitwasyon pa nga lang po, parang nagko-complain na tayo, di ba? Na bukod sa mainit na nga yung klima dito sa Qatar, nakakaranas pa tayo ng ganitong pandemic. Parang nadagdagan yung init, may hirap pa nakasama. Bukod pa doon, lockdown pa. So marami talagang complain na nangyayari bukod sa trabaho, sweldo, sitwasyon, sahod. Tapos may stress pa tayo dahil yung nangyayari ngayon sa India, sobra na, di ba? Parang talagang there is something wrong. So, very, very wrong, sabi nga ni Pastor. Di ba? So, may higit pa na, kung gusto natin mga kapatid na, di ba, meron pang mas lugar na, kumbaga may mas darating pa, na mas matinding pagsubok sa nararanasan natin ngayon. Meron pang mas mainit na panahon o mas mainit pa sa panahon na nararamdaman natin dito. So, ayaw natin maranasan yun, di ba? Kumbaga gusto natin malesen or ayaw na nating maranasan pa yung sitwasyon na meron tayo ngayon. Ayaw na natin maranasan pa yung sobrang init. Ayaw na natin maranasan pa yung sobrang hirap. Yung mga daing na nararamdaman natin ngayon, di ba? Gusto naman natin, siguro sa yung isip ng bawat isa sa atin, hanggat maaari, sana, na hindi na natin maranasan pa yung ganitong hirap. Kasi kahit ako, kung iisipin ko lang sa akin, ayokong maranasan ng mga anak ko yung mas nararanasan pa natin ngayon, di ba? Kasi kung aabutan pa nila yung ganung sitwasyon, okay lang sana kung ma-debut na tayo na maaga, di ba? Paano yung may iwan natin? So, hindi natin masasabi yung sitwasyon. Pero, buti na lang mga kapatid. Meron pang solusyon. May solusyon pa tayo. Kumbaga, meron pa tayong pagpipilian. Kung itanong ko po sa inyo, kung meron pa po bang solusyon, papayag po ba kayo? Gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo po bang malaman kung ano yung solusyon na yun? Pero bago po yun, alam niyo po ba na tawag dito, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na hindi na natin maranasan yung ganitong paghihirap, yung ganitong klase ng init. Kasi may mas mainit pa dito kung ako lang po tatanungin nyo, ayoko mapunta doon. Kayo po ba? Papayag kayo? O, diba? Lahat po tayo ayaw natin mapunta doon. So, sa ganun po, kumbaga,
gaya nga po na sabi niyo, ayaw niyo mapunta doon. Eh kung meron pong paraan na maiwasan natin yung pagpunta natin doon o para kumbaga maibsan yung hirap na nararamdaman natin o kumbaga totally mawala na yung kahirapan na nararamdaman natin, ipapayag po ba kayo na malaman kung ano yun? Amen. Salamat po sa Lord. Napakabuti niya talaga, no? Na binigyan niya pa tayo ng chance, binigyan niya pa tayo ng pagkakataon o ng pag-asa na hindi na natin maranasan yun. Kumbaga, pwede pa pala niya tayong iligtas sa ganung paraan, no? Sa kabila ng mga pagkakasala natin. Kasi, sino po ba dito ang walang kasalanan? Lahat naman po tayo may kasalanan, di ba? Minuto po ng buhay natin, nagkakasala tayo, aminin man po natin yan o hindi. Yan po ay nakikita ng Panginoon. Di po ba? Na hindi man po hayagan, kahit nga po sa pag-iisip na hindi natin sinasadya, dahil po tayo nabubuhay bilang flesh, nabubuhay pa tayo sa mundong ibabaw na ito na hindi natin maiwasan, aminin man natin at hindi talagang makasalanan na. Kasi kahit noon pa man po talaga, makasalanan na yung mundo before pa tayo, or yung mga ninuno pa nung panahon pa ni Moses pa, di ba? So, yun nga po, di ba? Yung tanong ko nga po sa inyo, kung meron po bang chance o pag-asa na ibibigay sa atin ng Panginoon, tatanggapin niyo po ba? Okay po, ayun. So, ganito po yun. May isi-share lang po ako sa inyong verse sa Bible. Siguro naman po, hindi naman po kaila sa inyo na marunong naman po siguro kayong magbasa, or kung meron po kayong Bible, siguro naman po alam niyo po yung babasahin ko sa inyo, no? Anyway, kung hindi po kayo familiar, babasahin ko po sa inyo yung verse. Sinabi sa Romans 6:23, sinabi po ng Panginoon dito na sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po ba? So, ibig po sabihin, yung mga nagagawa po natin kasalanan ngayon, yung mga nagagawa po natin ngayon, hayagan man po yan o hindi. Kasalanan po talaga pala yun, no? Yung po yung nagbibigay ng pagitan sa atin, sa Panginoon. Kumbaga, yun po yung naglalayo sa atin sa Panginoon, sa Diyos, yung ating mga kasalanan. So, kung ganun po, parang iniisip natin kaya pala tayo nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon is because sa kasalanan. Yung kasalanan po, may kabayaran. Ang sabi nga po sa scripture, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, napakabigat ng parusa ng Panginoon. Sa salita pa lang po niya, nanamnamin mo na, napakabigat ng kanyang parusa. Ibig sabihin, sa pagkakasala po pa lang na yun yung kabayaran mo, kamatayan na. Di po ba napakabigat isipin sa atin? So, ano po ba yung ibig sabihin ng kabayaran? Bayad po, di ba? Halimbawa po, nagtrabaho tayo. May tayong bayad. Kumbaga yun yung kabayaran ng serbisyo sa'yo bilang tao. So, meron din po tayong kabayaran sa Panginoon kung ano po yung ginagawa natin dito. Katulad natin ngayon, itong ginagawa natin. Panigurado po ako, may kabayaran yan sa Lord. Kung sa mundo, sa labas nitong ating, kumbaga, nasa ano na tayo we are believers, di ba? So, as believers, iba po yung gift sa atin ni God. At doon po sa unbeliever, iba rin po yung gift ng God doon. Kumbaga, iba rin po yung binibigay na kabayaran ng Panginoon doon sa mga unbeliever. So, gaya nga po ng sabi ko, ang kasalanan po ay nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Kumbaga, yun yung nagbibigay sa atin ng distansya, ng pagitan. Dahil sa mga kasalanan natin yan, na unless na tayo po ay hindi tayo naniniwala sa Diyos,
wala tayong pananampalataya sa Panginoon, yung distansya po natin sa Lord, gaano man po tayo mag-pray, gaano man po yan, mag-pray tayo, mag-pray ka man ng mag-pray, magluhod ka man ng magluhod dyan, kung hindi po yun tapat yung pananampalataya mo, dahil hindi mo po sinuko yung mga kasalanan mo sa Panginoon, useless po lahat yun. Hindi niya yun pakikinggan, or pakinggan niya man kung ano yung prayers mo, i-delayed niya lahat yan. Kasi po, yun nga po yung nagsiset apart sa atin sa Kanya, yung mga sins natin, yung mga kasalanan natin, na hindi po natin alam, nagagawa natin. But minsan, hindi nga po namin alam, nasasabi natin, naiisip natin, na hindi, sabi mo hindi mo sinasadya, nagkasala ka. Pero hindi mo po yung hiningi ng tawad sa Panginoon. So yun po yung nagbibigay ng pagitan sa atin, na makausap natin ang Diyos, o makalapit sa atin ang Panginoon. Yun yung boundary na tinatawag. Yung kasalanan na yan, yun yung nagbibigay ng boundary sa atin sa Diyos. So, sa pamagitan po ng kasalanan na yan, ang kaparusahan po ng Panginoon dyan ay kamatayan. Ano po ba yung kamatayan? Ano? Dedo. Ano? Oo nga po. Natsugi na. Asa na application mo dito? So yun po, yung ibig pong sabihin ng kamatayan, ang kamatayan po sa katotohanan yun po yung paghihiwalay ng ating katawang lupa sa ating espiritu, kaluluwa. Kumbaga po, yung katawang lupa natin po, pag tayo ay namatay na, yung katawang lupa natin babalik yan sa lupa. Kumbaga, di ba galing tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. Pero yung ating espiritu, pupunta po yan saan? Sa daigdig ng mga patay. Once na po ang ating kaluluwa ay pumunta na sa daigdig ng mga patay, hindi na po natin alam kung saan tayo niyan. Tatanggapin ba tayo ng Diyos o hindi? Saan ba tayo pupunta? Magpalutang-lutang na lang. Di napakahirap po nun, di ba? Magpalutang-lutang ka na lang. Sabi pa sa sabi sa iyan na lang natin yung Mamaya na may patapos. hindi, iyan na lang para matagdagan. Yung sabi sa Ecclesiastes, ang tayo ginawa tayo sa alabok din tayo magbabalik. Pero yung espiritu natin, sa Diyos yun magbabalik. Sa Diyos po yun. Yung kaluluwa natin yung pupunta sa daigdig ng mga patay. Then, at the right time, doon tayo harap sa I-judge. Kaya ano po yun. Yun nga po. Once na po tayo namatay, yun po ang ibig sabihin ng kamatayan. So, ang paghihiwalay po ay hahantong sa walang hanggang pagdurusa. So, hindi po natin alam eh. Kasi while po nang tayo nabubuhay pa, kung puro po kasalanan yung nagagawa natin without repenting, kumbaga, hindi tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Kung panay-panay na lang tayo pagkakasala. Ano po bang ina-expect nating reward pagka tayo natsugi na? Ina-expect nyo po ba sa sarili nyo na bilang kayo ay makasalanan? Saan po ba kayo pupunta? Ina-expect nyo po ba na makakasama natin yung Panginoon Diyos sa kabila ng mga pagkakasala natin? Wala. Wala pong nakakapagsabi. Wala pong makakapagsabi kung saan tayo pupunta kapag ang kaluluwa natin ay nandun na sa daigdig ng mga patay. Kasi yun po na yung judgment day na natin eh. Kapag yung kaluluwa po natin ay nandun na sa daigdig ng mga patay, yun na po yung sandali, yun na po yung judgment day natin na malalaman natin kung ba saan ba talaga tayo, pupunta tayo sa impyerno o makakasama ba natin ng Panginoon. Siguro nang bawat isa sa atin, hindi tayo nangarap na mapunta sa impyerno. Kasi kung yung dito pa nga lang po, nagrereklamo na tayo sa sobrang init, di po ba? Nagrereklamo na nga po tayo sa gutom na nararamdaman natin. Nagrereklamo na nga po tayo sa salary na wala tayong tinatanggap. Katulad po sa hirap. Marami tayong complaint. So kung lahat po yun ng complaint na yun, dadalhin natin hanggang doon sa kabilang buhay natin na hindi natin hinihingi ng tawad sa Panginoon, lahat ng reklamo natin sa buhay. Saan po ba talaga tayo pupunta? Siguro naman sa ngayon pa lang, alam nyo na yung kasagutan. Di po ba? So meron pong magandang balita para hindi po natin maranasan na muli itong nararanasan natin ngayon. Para mag-expect po tayo na kung sakasakali po tayo matsugi, yung kaluluwa naman po natin ay maging masaya. Kumbaga magkaroon tayo ng everlasting life. Diba? Amen. Hallelujah. Di po ba? So yun po. Ngayon po,
binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Sabi nga ngunit, di ba? Yun po yung pinakamahalagang salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng ngunit, meron pong pagkakataon, merong chance, merong pag-asa. So, kung po bang meron kayong pag-asa, papayag po ba kayo? Hindi. Diba? Siyempre, gusto niyo po bang malaman kung paano? Ayun, ang magandang tanong. Hallelujah. Amen. Thank you po. So, yun nga po. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pag-asa na, kumbaga, ma-redeem natin yung sarili natin doon sa lugar na pupuntahan natin as a believer. Yung kasi, kung nararanasan natin lahat ng ito, tapos syempre nag-iisip din tayo ng mga bagay na ikasisigla ng ating kaluluwa kumbaga later on sa afterlife na natin. Di ba nag-i-expect din tayo na sana nga pag namatay ako, ayoko mapunta doon. Ang init-init na nga dito sa lupa. Pagdating doon sa impyerno, naku, double pa. Magpapala ka ng apoy. Ang ipipedicure mo doon, mamanicure mo si taning. Oh my goodness. Ayoko kaya mapunta sa ganun, di ba? So lahat tayo, di ba, nangangarap tayo na yung nararanasan natin dito, hindi na natin maranasan pa afterlife. Siyempre, nagnanais din tayo na mabuhay tayo ng mapayapa, mabuhay tayo ng masaya, mabuhay tayo nakapiling ng Panginoon. Yun ang pinaka-importante. So, dahil po dyan, binigyan tayo ng Panginoon ng chance, ng pagkakataon o ng pag-asa na ma-redeem po natin yung ating mga sarili. So, yun na nga po. Saglit lang po. So, yun na nga po. Binigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Ang pag-asa po na binigay sa atin ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Diba? Ang sarap-sarap po pakinggan, no? Na sa kabila ng mga kasalanan natin, sa kabila ng mga tawag dito, yung araw-araw na pagkakasala natin, yung ibang halos lubog na sa pagkakasala, no? Pero napakabuti talaga ng Panginoon Diyos. Binigyan niya tayo ng pag-asa na makamit pa natin yung buhay na walang hanggan. So, paano po ba natin makakamit yung buhay na walang hanggan? Paano po ba? Paano mag-join ba ako? Ano? Magpaparegister ba ako dyan? Ito po. Ang buhay po na walang hanggan, kung doon po sa unang topic ko, yun po ang tinatawag na bad news. Ito pong buhay na walang hanggang, kasama po ito saan? Sa magandang balita, good news. Okay? Hindi ko na po kayo tinanong kung ano yung gusto nyo sa dalawa na kasi wala naman kayo pagpipilian. Di syempre sa good news po yan, di ba? So bibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makalapit muli sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita. Ito po yung libre at walang kabayad-bayad. Hindi po ba? So yun po yung magandang balita po, ayun po yung kaloob na ibibigay ng Panginoon sa atin. Hindi po ba? Kung tayo sa unang topic po natin, di ba po yung kabayaran? Yun po yung binabayad sa atin sa pagtatrabaho natin halimbawa. Dito po hindi. Yung kaloob po na sinasabi, yun po ay kaloob na galing kanino? Sino po ang nagbigay ng kaloob? Ang kaloob po ay bigay sa atin ng Panginoong Diyos. Diba? Yun po yung ang magbibigay po sa atin yan ay ang Panginoon. Ngayon po, paano po natin ano po ba ang kaloob po ay bigay ng Panginoon sa atin? Yan po yung pagmamahal niya. Sa pamamagitan po ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya niya po tayo binibigyan ng gift. Binibigyan niya tayo ng regalo na libre. Na hindi natin kailangan pagpaguran, hindi natin kailangan pagtrabahuan.
libre nga kumbaga, dahil sa sobrang pag-ibig na sabi nga ng Panginoon sabi nga ng Panginoon, sa aklat ng Lucas, mahal ng Panginoon ang nahihirap. Mahal ng Panginoon ang mga lumalapit sa Kanya. So, paano po natin makukuha yung kaloob ng Panginoon sa atin? Sa pamamagitan po na ang Panginoong Diyos po ang magbibigay sa atin ng kaloob sa pamamagitan po ng Kanyang Ano makukuha yun? Buhay na walang hanggan. ayun, Ano gagawin ko? ang buhay na walang hanggan. Paano nga po niyo makukuha yung buhay na walang hanggan? Paano niyo po makakamit yung libreng kaloob na binibigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan po ng ano? Kami na natin ang mga kasalanan. Amen. Ganun ni Ate Elsa. Hallelujah. Meron ako eh. Para yung salamat, dapat din niya alam yun eh. Kasi hindi naman sagot ka ng sagot. Sorry po. Dapat pagsasabi yun. Hindi siya nag-uubing. Ito rin naman, talong ginatang. Ano nga eh. Ako papaluin talaga kita eh. 95 na lang ako nito, imbis na 100. Yun nga po, paano po natin makakamit yung buhay na walang hanggan na kaloob sa atin ni Jesus? Ayun yung Panginoon Diyos. Ganito po yun. Ang buhay na walang hanggan po ay makakamit natin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon Diyos. So, paano po natin makakamit? Si Jesus Christ po mga kapatid, alam niyo po ba na siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan? Siya po, inalay po ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para po sa atin. So, kumbaga noon pa po niredeem na ng Panginoon yung mga kasalanan natin. Subalit po hindi, gaya nga po dahil sobrang expanded na ng mga tao sa mundo, no? Hindi po naiwasan ng mga tao talaga na magkasala. Kahit naman po tayo nagkakasala. So, yun nga po yung paraan ng Panginoon ng Diyos Ama na para po makamit natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Ang sinasabi sa kaloob na buhay na walang hanggan, di po ba napakagandang balita? Binigyan niya po tayo ng kaloob na buhay na walang hanggan kahit na po hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang makakapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Kahit po sino, kahit po sila pastor, sila Ate Lea, kahit po magsamba kayo, magtatumbling kayo dun sa simbahan, hindi po kayo pagkakalooban ng buhay na walang hanggan dahil ang magkakaloob lamang po niyan ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos lamang po ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan ay makakapiling natin ang Diyos sa kanyang kaharian magpakailanman. Di po ba napakagandang balita? Ang kaloob na buhay na walang hanggan ay binayaran sa atin ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Panginoong Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos, noong siya ay ipinako sa krus, tinubos niya po tayo ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan upang makapanumbalik tayo sa Diyos. Ibig sabihin po upang makalapit muli tayo sa Panginoong Diyos. Yung pong mga kasalanan natin, tinubos na po yun yung Panginoong Jesucristo nung po siya ay namatay at ipinako sa krus sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo. So ano ang kailangan po natin gawin upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan? Ano nga kung gagawin? Ang gagawin po natin para makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Tanggapin po natin at kilalanin natin si Jesucristo bilang ating
Panginoon ng ating buhay. Sa papaanong paraan po natin magagawa yun? Una po, magpahayag po tayo na aminin natin na tayo ay makasalanan at humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. Yan po ang una. Ang pangalawa po, isuko po natin ang ating buhay kay Jesucristo upang siya ay ating maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ibigay natin sa Kanya ang pamamahala sa ating buhay. So, ibig sabihin po, isurrender po natin lahat sa Kanya. Ito pong mga yung mga worldly po na nagagawa natin dito sa mundong ito. Yung mga kasalanan na nagagawa natin. Hayagan man po yan o hindi. O kung may mga sikreto pa tayong mga nagawang kasalanan o ano pa man. Lahat ng alam mong kasalanan sa buhay mo, hindi natin pwedeng isa-isahin po eh. Kasi sa sobrang dami po eh. Sa bawat minuto nga po ng buhay natin, kahit na po ganito na po tayo nasa pananampalataya na tayo sa Panginoon, aminin man po natin at hindi, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Totoo po yan. Kahit ako po sa sarili ko, aminado po ako na kahit na po ako ay nasa pananampalataya na ako po ay nagkakasala pa. Which is yun po ang hinihingi ko sa Panginoon araw-araw na kada magpipray po ako na bigyan ako ng Lord ng rebukable heart na yung kasalanan natin, yung nagagawa natin kasalanan, minuminuto eh. Patawarin niya tayo. Kasi yun yung sinisik natin eh. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong pagtitipon dito ba? So yun nga po, upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan po natin isuko lahat sa Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya, hayaan po natin siya ang magmaniobra ng buhay natin. Kumbaga nga po sa barko, hayaan po natin siya maging kapitan ng buhay natin. So hayaan po natin siya na ibigay po natin ang buong buo sa Kanya, ibukas po natin ang ating puso, isuko natin sa Kanya lahat ng ating mga kasalanan, buksan po natin ang puso natin sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin siya sa ating buhay bilang tagapagligtas at ating Panginoon. Yun po. So, naunawaan niyo po ba mga kapatid ang pinaliwanag ko sa inyo tungkol sa buhay na walang hanggan? Amen. Ngayon po,